sumagi sa akin kung ano, yun pala, si Kuya Pedro, no? Si Kuya Pedro sa pangalawang Pedro 1, ito po ay encouragement. Ano po yung encouragement? Alam mo kaya ka narito? Ang Diyos ang nagpadala sa iyo dito. Amen. Praise God. Bakit? Lagi ko pong sinasabi ito, sa ating pong tricycle, kung meron kang tricycle, wala doon ang Espiritu ng Diyos. Amen. Ako. Kung ikaw ay may bahay, wala dyan ang Espiritu ng Diyos. Kung ikaw man ay may sasakyan, wala doon ang Espiritu ng Diyos. Kaya ka narito, pinadala ka ng Diyos dahil ang kanyang Espiritu ay nananahan sa iyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kaya sabi po dito, kaya nga, mga kapatid, ayan, no? Lalo kayong maging masikasig upang mapatunayan ninyo kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. At ano pa pong kasunod? Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Amen po ba? Amen. Tinawag ka, pinili ka, kaya ka narito. Hindi po ito isang aksidente. Kaya ka narito sa lugar na ito. Amen. Sabi nga po ni Pastor Sammy, nung linggo nag-meeting siya tungkol po dito sa gawain dito. Marahil marami kayong nag-meeting. Pero, mapalad po kayo. Kayo ang nakarating. Amen. Kaya kayo po ang tumanggap ng ayuda sa umaga po nito. Amen. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. At bigla po, alam niyo po, kaya tayo narito upang magpalakasan tayo, upang magkaroon po ng security ang COG Bulacan. Bigla pong isinigit ng Panginoon ang tao po ito. Hindi po ito nakalagay sa program. Ganyan ang Panginoon eh. Ganyan po ang Panginoon, bigla nag-blink. Opo. Ito po ay magpapatotoo pa rin. Ayan. Praise God. May pinili po ang Diyos dito na magbibigay ng kalakasan. Marinig po natin ang buhay dito. Kapatid, kung ikaw man ang napili ng Diyos, i-share mo ang buhay mo bago ka nakakilala sa Panginoon. Amen. Hello. Amen. I-share mo yung masalibot mong buhay kung paano ka binago ng Diyos. Ito po ang pinili ng Diyos. Palakpakan po natin sa oras nito ang buhay po ni Kuya Alvin Baluka. Praise God. Magpaging ka ng kalakasan. Nagulat siya, sabi niya, "Uy! Alam ka ba ligtas na?" Kala mo lang yun. Pwede mo, masalit mong buhay. Kala ko kayo ligtas na, pero totoo ligtas na po talaga ako ngayon. Ako muna po yung papakilala pa ako po si Alvin Baluka po. Ako po ay nakatira sa church po, Maine. Kami po yung nalaga po doon. Yun po, nakatawag po ni Pastor dito, hindi ako hindi. Medyo, ganito po talaga pakiramdam ko pag nagpapatutos ito. Sa pag na maraming tao, medyo, ako nagchichiriyan. Kaya nga. Yan po. Bago pa ako napunta sa COG, ako medyo, marami po, bilang po isang kabataan noon, mga 90s. Ayan, isusurkat ko na po. Marami po ako sinamahan tao na sa totoo po na hindi po kaya-aya. Pero doon ko po nakita sa kanila na sabi ko, pag sila kasama ko,
parang iba po ang dating ko. Lahat po, kung ano po sila, sinabayan ko po sila. Kung ano meron sa kanila, ginawa ko po rin. At ang masang ginano ko pa nga po, masigitan ko po sila. Napasok po ako sa lahat ng klase ng legal po. Una na po ang drugs. Pati na po ang sa gun running po, ano po kami dyan, pumasok po rin kami lahat dyan. Sa lahat po, napakarami po namin ako na sinama ng mga tao na talagang sa tingin ko, yun po sila po yung kumbaga, tingin ko sila po yung kalakasan yung mga panahon yun parang pagkasama mo sila, parang ang astig ng dating mo, parang tibay mo. Pero sa totoong buhay, sila po pala talaga nagpapalayo sa'yo. Sila po pala talaga yung papayina sa iyo. Yes. Dahil lang, nung bandang muli po, talaga pong, kung ano po yung ginagawa namin, talaga tunay po yun na minsan linabon na po, buhay na po namin na nakataya po talaga. Pero salamat po nung yan. Ako po una po ay bago nagkameron ng asawa, sa Bulacan po rin ako napunta. Ito po. Sa may Kawayong Bulacan po, doon po ako nagpahinga. Doon po ako kumbaga, sabihin po natin madalit sabi, nagtago po, nagpahinga po ako doon. Tapos may tumawag po sa akin, napunta po ako ng Tarlac.